nakita siya na isang kapatiran doon na may mas grabe pang sitwasyon sa kanya. Tapos makikita daw niya na naroon, lumalakas daw siya. Ganyan, lumalakas ako. May nagpatotoo naman doon. Wala ito doon sa sermon natin. Babanggitin ko lang para maging ano din sa inyo. Taga ano siya, sa Mother Church sa Mandaluyong. Taga ano siya ng, bilang siya ng pananalapi na naliligo. Siya yung nagbibilang ng pananalapi ng church yung naliligo. Nasabi nung babae, kasi babae yun, lumalakas daw ang loob niya. Kasi minsan daw may mga problema siya, may mga pangangailangan siya. Kaya lang may nakikita siya minsan, hindi na binanggit yung pangalan. May makikita daw siya doon na sobre. Kilala niya yung babae, yung tao nagbigay. Alam niya na nasa ospital at nasa ilalim ng operasyon. Kailangan ng malaking pananalapi pero makikita daw niya nagagawa pa rin magbigay ng malaking halaga sa gawain ng Diyos. Kaya sabi doon, lumalakas daw yung ating kapatid na yun na tagapagbilang ng nalikong na lumalakas daw siya. Nakikita niya yung ano. Kaya yung lahat ng bagay na ginagawa natin, challenge yan. Challenge yan sa atin. Kaya sabi nga ng ating Panginoon tayo magpalakasan sa isa't isa. Kaya pag nakikita ko kayo, nakita ko si, bawat isa sa inyo, si Daniel, Maris. Amen. Isang araw, kita ko naman si pagkabat hindi dito sa church, yung kapatid niya. Pag nakikita ko sila, naaalala ko talaga si si Catherine at saka si Ken. Kasi yung galaw ng katawan nila, yung kilos, yung nila, iisa. Yung ng mukha, ay iisa. Kaya sabi ko na kay Daniel, pag nakikita ko siya, tama kay Daniel, parang tunog lalaki kasi. Nakikita ko si Daniel Maris, sabi ko nakikita ko siya. Parehas pa silang Sierra, ang apelyido. Sierra sila parehas sila ng Sierra. Panalangin natin sa Panginoon, ating mga kapatid na yon sa Panginoong Diyos. Si Dave, ipanalangin nyo pa rin sa Panginoon. At munti ko na malimutan, yung nanay ni John Leo. Ituloy nyo yung panalangin kasi normal na yung kanyang nakakalakad na, nakakalabas na, na siya, na-stroke yun. Pero ngayon nakakagalaw na, di ba? Pinapanalangin natin. Nakakalabas na daw sa kanila. Sabi, pagpupunta ng mo, nakakasama na. Yun doon lang daw halata sa pag nagsalita, doon na halata na na galing sa stroke. So, panalangin natin sa Panginoon, sinama lagi natin sa prayer yan. Ito yung himala ng ating Panginoong Diyos. Ang bilis, naunahan pa nga yung kay parang naunahan pa nga yung kay Nono. Kay Nono, alam ko yung ginagawa ang Panginoon, hindi natin kayang ipaliwanag yan. Alam mo ang gagawin ng ating Panginoon sa kanyang buhay. Hallelujah. Okay. Ako'y mangungusap, patungkol pa rin. Ilang beses na ako nangungusap dito. Hindi ko alam kung bakit parating parang itong gusto ko lagi ngayong ipangusap. May kinalaman sa impyerno. Sinusundan ninyo, kung kayo matandain, ay kita nyo, ito yate pang-tatlo ko na pangungusap patungkol sa impyerno. At gusto ko uling bigyan ng pansin ngayon. Ating pag-aralan na pinaksaan ko ito the eternal hell, ang walang hanggang apoy sa impyerno. Marcos sa chapter 9 verse 43. Marcos chapter 9 verse 43 to 49. Ganito ang sabi ng salita ng Panginoon. At kung ang kamay mo ay makapagpakisod sa iyo, ay putulin mo. Mabuti pa sa iyo ang pumasok sa buhay na pingkaw kaysa may dalawang kamay ka mapasa impyerno sa apoy na hindi mapapatay. Na dooy hindi namamatay ang kanilang uod at hindi namamatay ang apoy.
At kung ang paa mo'y makapagpatisod sa iyo, ay putulin mo. Mabuti pa sa iyo ang pumasok ang pila sa buhay kaysa may dalawang paa kang mabubulig sa impyerno. Na doon hindi namamatay ang kanilang uod at hindi namamatay ang apoy. At kung ang mata mo'y makapagpapatisod sa iyo, itukitin mo. Mabuti pa sa iyo ang pumasok sa kaharian ng Diyos na may isang mata kaysa may dalawang mata kang mabulig sa impyerno. Na doon hindi namamatay ang kanilang uod at hindi namamatay ang apoy. Sapagkat ang bawat isa ay aasnan sa pamamagitan ng apoy. Dakila at tapat na Diyos na may likha ng langit at ng lupa, hinihingi ko po, Panginoon, na pagpalain mo ang iyong salita. God, ikaw ang mag-bless at mag-mangusap sa aming mga kalagitnaan, dakilang Diyos. Marami pong salamat sa iyong kabutihan sa pangalan ni Jesus. Amen. Praise God. Tulad ng aking sinabi, eternal hell, walang hanggang impyerno. Alam nyo, ang salitang impyerno ay maraming salin sa Bible. May tinawag yung Gehenna, tinawag yung Sheol, tinawag yung Hades, at tinawag din niya ng impyerno. Pero yung Hades at impyerno ay malaking pagkakaiba niya. Malaking pagkakaiba niya. Sa lumang tipan, may mababanggit ka dyan na sinasabi na Sheol. Nang itinay ko yung kagabi at tinignan ko, sinerge ko, lumabas ay mahigit na 60 times, more than 60 times na nabanggit yung salitang Sheol. Yung Sheol sa lumang tipan, pagdating sa bagong tipan ay tinawag na Hades. Hades. May ibang bigkas, narinig ko, Hades. Ewan ko sa kanila kung ano yung mga tunay na nila pag-pronounce dyan. Hades. Kaya yung Hades at yung Sheol, iisa yun. At kung ating bibigyan ng pansin, yung Hades, kung ating bibigyan ng pansin at pag-aaralan pa ng gusto yan, yung Hades, yun ay isang temporary na kinalalagyan ng mga tao na namatay. Masama at matuwid. Kaya sa Bible, hindi ko na matandaan, hindi ko na isulat dito dahil hindi naman kasi related sa ating pag-aaralan. May mababasa ka sa Bible sa lumang tipan na sabi doon, ang Diyos ang nagbababa sa Sheol at ang Diyos ang nagtataas mula sa Sheol. Kaya kung bibigyan mo ng pansin, tingnan mo, pwede makalis. Hindi totoong eternal. May pagkakataon na mawala. Nasa Diyos ang pagpapasya. Hindi po totoo yun. Ang ibig sabihin kasi nga nun, kasi nga ang Sheol at Hades ay iisa. Iisa po yan. Ang kalulugan niyan sa lumang tipan, tinawag na Sheol. Kaya sabi doon ni Job, nung mawala yung kanyang anak na si Jose, na akala niya ay patay, kinain ng lobo dahil niloko siya ng kanyang 10 anak. Ang sabi niya, bababa ang aking uban sa Sheol. Ibig sabihin, patungo siya. Mababanggit yun doon, makikita ninyo doon sa inyo nalang pagsasaliksik na lahat ng sinasabi nila ng mga tao sa lumang tipan ay ang patungo nila ay papuntang Sheol. Sabi doon, walang alaala sa mga taong pababa ng Sheol. Yun ang sabi roon. Ay, kita natin. Kasi yung Sheol na, yung Hades, iisa yun. So, pinaliwanag sa Bible, sa Lucas at chapter 16, verse 19, ipinakita ng ating Panginoon na yung Hades, yun po ay temporary. Kung pag-aaralan ninyo yan, pagbibigyan natin ng pansin, yan ay temporary, temporal na kalalagyan ng lahat ng tao na namatay. Alam mo kung bakit sinabing temporal?
Kasi mula sa panahon ni Abraham o sa panahon ni Adan at ni Eva, lahat ng tao na namatay na naglilingkod sa Panginoon ay nadoon sa Hades. At ipinaliwanag nga doon sa Hades o sa Luke chapter 16 verse 19 na yung Hades doon ay mayroong division, mayroong bangin. Na sabi nga doon sa bangin na yun ay yung nasa kabilang lugar, sa lugar ng Abraham Bosom na tinawag, ay hindi pwedeng pumunta doon sa tinatawag na lugar ng pagdurusa. So sa madaling salita, may bangin sa pagitan, yun ang sabi doon. Ibig sabihin, mayroong nahahati ang Hades sa tinatawag na paraiso at sa tinatawag na lugar ng punishment. Kaya sinabing temporal, at dating ng panahon, yung mga tao na namatay mula kay Adan hanggang sa kapanahunan ni Kristo nang siya'y mamatay sa ibabaw ng krus, ang sabi ng aklat ng Pedro at ng Ephesians o Pilipos, siya'y bumaba mula sa kailaliman. Yun ang sabi roon. At kinuha niya yung mga taong nasa pagkabihag at tinutukoy doon mula yung namatay mula panahon ni Adan hanggang sa kanyang kapanahunan ng Panginoong Yesus, ay binaba niya doon sa paraiso, sa Hades, sa lugar ng Abraham Bosom. Kinuha niya yun at itinaas niya, dinala niya sa paraiso na lugar na kanyang kinalalagyan. Kung saan ipinangako niya doon sa taong kasabay niya napako sa ibabaw ng krus, na sinabi niya ngayon din ay kakasamahin kita sa aking paraiso. Doon niya dinala. Kung saan yung lugar na yun, silent ang Bible. So ngayon, yung Abraham Bosom ay empty. Wala nang laman yun. Dahil ang mga taong namamatay ngayon sa ating kapanahunan, ang tungo na nun ay sa piling ng Panginoon, hindi na doon sa Abraham Bosom. Pero yung namamatay mula kay panahon ni Adan hanggang sa kasalukuyan ng taong liko at walang panahon, ayaw ma-involve sa gawain ng Diyos, diretso siya doon sa lugar na kinalalagyan ng lalaking mayaman. Doon sa Hades, hanggang ngayon, umi-expand yun, adjustable yun. The more na may tumatagdag, kusa siya, nag-i-expand. Yun ay binanggit ng Bible sa aklat ng Kawikaan. Ang sabi ni Haring Solomon, 3 bagay ang hindi napupuno o hindi nasisiyahan. Ang sabi na ang bibig ng isang taong gutom at ang bunganga ng Siol. Ano yun? Hades yun. Ibig sabihin ng tao, di ba, kain ng kain niya, walang kabusugan yan. Hanggat yan, kain niya ng kain. Araw-araw yan. So, ganun ang tao, yun ang sinyaling tulad ni Haring Solomon na maging ang Siol. Ibig sabihin, nag-i-expand. Lumalaki na lumalaki. Nagamor na ito yung dumarating doon. So, kaya nga tinawag ngayon, yung Hades, empty na yun. Wala nang taong matuwid doon. Kaya wala nang nakikita doon yung lalaking mayaman. Wala na siyang nakikita roon, kundi yung kapwa niya naroon sa lugar na yaon. Kaya sinabi roon, siya ang sabi ng Bible, ang Diyos ang nagbababa sa Siyon at nag-aahon sa Siyon. Kasi nga temporary yun. Ngayon, kung bakit naman yung nadoon sa yung mga masasama na naroon sa Hades, ang sabi na aklat ng Revelation, pagdating ng judgment, ng white throne judgment, si Jesus ay uupo sa hukuman, sa trono ng hukuman, at ang lahat ng sabi ng Bible, ng aklat ng Apokalipsis, ng mga taong hindi masumpungan ng pangalan sa aklat ng buhay, ay ibubulid yun doon sa dagat-dagatang apoy. Yun ang impyerno, lake of fire, hindi po Hades. At ang sabi doon sa Bible, at ang Hades ay ibubulid sa lawa ng apoy, na siyang ikalawang kamatayan. Kaya tinawag yun ay temporary. So, naunawaan nyo na. Inaano natin yun para makita natin kung ano yung doon. Kasi mabisang pagka nabasa nyo, maguguluhan kayo. O pwede naman palang alisin eh.
Kasi magkaiba. Malaki ang pagkakaiba ng Hades at sa lake of fire o dagat-dagatang apoy. Yun yung impyerno talaga. So, una, nais kong bigyan natin ng pansin, hell is God's work or God's created. Ang impyerno ay gawa ng Diyos, likha ng Panginoon. So, nais kong puntuhin dito, ang Diyos ay eternal, walang hanggan. Sino naniniwala na ang Diyos ay eternal? Walang hanggan. So, ang ibig ko sabihin, kung ang Diyos ay eternal, hindi siya gagawa ng temporal. Ano yung ibig ko sabihin? Dahil ang impyerno ay base sa kanyang karakter. Eternal yan. Dahil likha ng eternal God. Yun ang dapat natin maunawaan. Hell was made in the invisible place. Kawayan. Amen. Sa isang lugar na hindi natin nakikita. Dahil nga, hindi rin nakikita ang gumawa. Kaya ang impyerno ay hindi nakikita. According to the Bible in 2 Corinthians chapter 4 verse 18, ang lahat ng bagay na temporal ay nakikita. Kaya hindi ka tayo kung bakit hindi natin nakikita ang Diyos dahil ang Diyos na ay eternal. Siya'y walang hanggan. 2 Corinthians chapter 4 verse 18, malimit ko nito nababanggit, ganito sabi, samantalang kami ay nagsisitingin hindi sa mga bagay na nakikita, kundi sa mga bagay na hindi na nakikita, sapagkat ang mga bagay na nakikita ay may katapusan, datapwat ang mga bagay na hindi na nakikita ay walang hanggan. So, sa madaling salita, ang impyerno ay eternal kasi hindi mo nakikita. Kung yan ay nakikita mo, katulad dito na nasa ibabaw ng mundong ginagalawan natin, may katapusan dito. New believe it prison. May katapusan dito. Pagdating ng 20 taon, pinakamabigat, 25 taon, laya ka. Diba? May graduation. Kasi nga, nakikita mo eh. Kaya lahat na nakikita mo, temporal. Pero ang impyerno, hindi mo nakikita. Kaya walang graduation. Yun ay ginawa ng eternal God. Ang new believing prison ay gawa ng tao. Gawa ng mga taong nakikita. Kaya, may katapusan. May graduation. May hangganan. Yun ang dapat natin maunawaan. At ang isa pang nais kong bigyan natin ng pansin, hell is elementary teaching of the Bible. Primary teaching. Yan ang unang itinuturo. Yan ang pangunahing doctrine ng Bible, impyerno. Ang elementary teaching. Yan. Kaya dapat alam ng tao yan. Kaya may mga tao hindi naniniwala diyan, pero dapat doon ka na nga magtataka eh. Dapat alam nila yan dahil ang Bible ay pangunahin, pang-elementaryang pagtuturo. Amen. Sa mga tao, alam ng lahat dapat yan. Kaya lang mayroong mga simbahang hindi naniniwala sa impyerno. Dahil ang Diyos daw ay pag-ibig. Parang sinabi niya, ang Diyos ay hindi nagagalit. Parang hindi nila alam na minsan ay ginunaw ng Diyos ang sanlibutan. Hindi mo kasi po pwedeng tingnan. Walang pinagkaiba yan sa pananalapi, yung coins. Hindi mo po pwedeng tingnan ang coins sa isang side lang. Pag isang side mo lang sa tingnan, ang makikita mo doon yung mukha ng bayani na nakaukit doon. Kailangan tingnan mo rin yung nasa kabila. Pag nakita mo yung nasa kabila, blanco, hindi tunay na pera yun. Nakukuha nyo ba? So, gawin din ang Diyos. Hindi mo dapat titingnan ang Diyos sa isang side lang ng kanyang buhay, ng kanyang karakter. Kaya tinawag siyang Diyos na matuwid dahil mayroon siyang matuwid siya kung humatol.
Hindi lang siya dakilang mangingibig, kundi siya rin ay isang dakilang hukom na hindi nasusuhulan. Yun ang hindi nila maunawaan. Kaya sa school, bago ka umakyat ng secondary school, sa high school, napakahalaga na mayroon kang pundasyon. Tama po ba? Totoo naman yun eh. Siguro naman lahat tayo dito ay nakapag-elementarya. Sa school nga, ulitin ko, bago ka umakyat sa high school o secondary school, napakahalaga na mayroon kang pundasyon. Hindi ka makakaalis ng elementarya kung wala kang pundasyon. Ano pong tinutukoy ko? Una, kailangan marunong kang bumasa. Kailangan marunong kang bumasa. Si Pepe at si Bantay. O, di ba? Pag hindi mo mabasa yun, Isus, hindi ka makakagraduate. Hindi ka papasa ron. Kailangan marunong kang pumasa. Yun ang unang pundasyon. Pangalawa, kailangan marunong ka ng kahit simpleng arithmetic. 1 plus 1 equals 3. Di ba? Ano yung ibig ko sabihin? Kailangan alam mo yun. Eh pag ganun nga ang sinagot mo, ay hindi ka makakalampas. Nakuha niyo ba ibig ko sabihin? Sa paglilingkod sa Diyos, ganun. Ang impyerno ay elementary teaching. Kailangan alam mo yan. Kailangan nauunawaan mo yan. Kaya bilang mananampalataya, ito ang pangunahin, dapat alam mo. Ito hindi katang-isip. At tandaan ninyo, ito nais ipagdiinan sa inyo, ang impyerno ay hindi katang-isip. Kaya pag sinabi hindi katang-isip, hindi ito pabago-bago. Andyan yan, nananatili yan. Hindi ito katang-isip di tulad ng purgatorio, katang-isip lamang ng relihiyon. Ang purgatorio ay katang-isip lang ng religion. Kaya balik-balik na rin ng Bible, wala kang makikita ang purgatorio. Nang ibig sabihin ng purgatorio ay nililinis, pinupurga. Temporary kinalalagyan. Yun ang pagkakapaliwanag nila siguro sa Hades. Temporary kinalalagyan at habang ipinagpipray ka nung mahal mo sa buhay, unti-unti kang nalilinis at ikaw ay napupunta sa magandang katayuan. Binabiolate nito yung sinabi ni Abraham na mayroong bangin sa pagitan namin upang ang nadyan sa lugar ng pagdurusa ay hindi makapunta rito sa lugar ng paraiso. Walang nagle-level up doon. Kaya ang purgatorio ay katang-isip. Pero ang unang binanggit ko nga sa inyo, ang impyerno ay nilikha, gawa ng eternal God. Kaya ang impyerno ay eternal. Nauuwan nyo ba? Nasusundan nyo ba yung pinag-aaralan natin? Hindi ito katang-isip. Kasi yung mga katang-isip, walang pundasyon yun. Tulad ng sinasabi nila, malas daw magbalis ng bahay ng gabi. Mamalasing ka daw. Walang pundasyon yun. Walang katunayan yun. Kung mamalasing ka, ako'y hindi. Di ba? Kaya ginawa na Rene Requestas sa pelikula. Hindi niya binalis na palabas. Yung daga, binalis na paloob. Doon sa gitna ng dahil malas daw na. Kaya ginagawa na lang na katatawanan. Di ba? Pag may patay, sa bahay mo, yung salamin mo sa aparador, tatakpan mo ng kumot. Dahil masama daw yun. Yun yung mga pamahiin. Ibig nga sabihin, katang-isip, walang pundasyon. Pero nuulit ko, tinuturo ko sa inyo, ang aking pinagtitibay, ng impyerno ay hindi ko katang-isip. At kung mapapansin mo, ayaw na gumala. Sadya lang ha. Lulupa, ayaw gumalaw ng aking ha. At kung mapapansin mo, 3 beses binanggit ang salitang ang uod at apoy ay hindi namamatay. Napunatan ninyo kanina, paulit-ulit na binabanggit. 3 beses. Napansin ninyo? Na ilang ulit binanggit ang sabi, kung ikaw ay may kamay
at papunta ka naman sa kapagkapahamak. Putulin mo ang iyong kamay na hindi pang pumasok sa buhay na ikay walang kamay kaysa may kamay ka na pupunta ng impyerno na doon hindi namamatay ang uod at apoy. Kung ikaw, sabi doon, kung ang mata mo nakapagpapatisod sa iyo, dukitin mo ang mata mo. Mas maigi pa sa iyong pumasok ka sa buhay ng walang mata kaysa sa may mata ka na ikaw naman ay mabubulit sa impyerno na dooy hindi namamatay ang uod at apoy. Di ba ulit-ulit na sinasabi yun? Alam niyo po sa Bible, pag sinabi ito ng ilang beses, ito'y nagpapakita ng pagpapatibay o pagpapatunay. Yan sa Bible nga, sabi ko nga, pag salita'y inuulit, tulad halimbawa ng salitang katotohanan, sinasabi ko sa iyo, o sinasabi ko sa inyo. Ang ibig sabihin nun, binibigyan ng diin na pinagtitibay na ito'y totoo, walang pagsalang mangyayari at magaganap. Yun ang ibig sabihin nun. Pero sa ating teksto, hindi lang 2 ulit, kundi 3 beses na binanggit. Ibig sabihin, pinagtitibay dito o binibigyan ng diin ang salitang hindi mamamatay ang uod at apoy. Ito'y tumutukoy sa salitang eternal, walang graduation, walang katapusan. Pinakikita mo talaga na hindi matatapos ang paghihirap. Kaya nga sinabi doon, hindi namamatay ang uod at ang apoy. Tumutukoy yun sa eternal, sa walang hanggan. So tumutukoy yun sa walang katapusan. So ito dapat natin maunawaan. Pangalawa, ang hell ay nalikha dahil sa salita ng Diyos. Kaya hindi ito nakadepende sa emosyon, sa damdamin ng tao. Hindi ito ginawa sa emosyon. Kaya ang impyerno ay nakadepende ay sa salita ng Diyos. Ako yung ibig ko sabihin. Ay ibig sabihin, kung bakit mayroong impyerno dahil sa salita ng Diyos. Hindi yung nakadepende, katulad na sinabi ko nga sa katang-isip, sa damdamin, sa emosyon. Kaya doon, hindi umiiral ang emosyon, awa, habag, ay hindi umiiral. Dahil ito'y nalikha dahil sa salita ng Diyos. Kaya ang pinakamahalaga doon ay salita ng Diyos. Kung ano yung sinabi ng Panginoon, yun ang mangyayari doon. Kaya wala doon corruption, wala doong suhulan, hindi uiral doon ang padrino, hindi uiral doon ang anumang Basahin natin yung Colossus sa chapter 1 verse 16. Tatanungin ninyo saan nang makikita. Ito sabi ng Bible, sapagkat sa Kanya nilalang ang lahat ng mga bagay at tinutukoy dito si Jesus sa sangkalangitan at sa sangkalupaan na mga bagay na nakikita at mga bagay na di nakikita, maging mga luklukan o mga pasakop o mga pamunuan o mga kapangyarihan, sa lahat ng mga bagay ay nilalang sa pamamagitan niya at ukol sa Kanya. Pansinin natin yung unang mga binanggit na sabi rito. For by Him were all things created that are in heaven and that are in earth, visible and invisible. Kaya mga bagay na nakikita at hindi nakikita. Maging luklukan o pagpapasakop o pamunuan o kapangyarihan, lahat ng bagay nila lang sa pamamagitan niya kasama ang impyerno na ito. Nilikha ng Diyos. Ayan yung nasabi rito na salita ng Panginoon. Kaya ang impyerno hindi nakadepende ito sa isipan o emosyon ng sino man, kundi ito'y nakadepende sa salita ng Panginoon. Kaya walang emosyon, walang awa, wala ditong awa, walang habag sa impyerno, kundi kung umiiral dito ay salita ng Diyos na ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Hindi totoo yun talaga salitang sabi purgatorio. Hindi totoo yun. Hindi totoo yun.
Kaya ilang beses ko nga binanggit sa inyo, ang pagkakataon ng tao ay hanggat siya ay nabubuhay. Narito lahat ng pagkakataon. Dahil wala nang habang dun eh. Di ba ilang beses ko nang binanggit sa impyerno, walang pagpapatawad, walang pagsisisi. May pagsisisi sila doon, kasi talaga magsisisi sila. Pero walang kasabutan ng pagsisisi nila. Dahil ang pagsisisi, dito lang umiiral. Dito lang magkakaroon ng katugunan ng pagsisisi. Wala dong salvation, walang kaligtasan doon. Dahil ang kaligtasan nga ay dito, hanggat ang tao'y buhay. Kaya nga sabi ko si Kristo ay dito namatay sa ibabaw ng krus, sa ibabaw ng lupa. Kaya dito sa lupa, dinaganap ang proseso ng pagpapatawad at habag, pagsisisi at pananampalataya. Pagdating mo sa kabilang buhay, pananampalataya doon. Kahit makita mo, hindi mo na pwede sabihin, Panginoon, sumasampalataya na ako, nakita na kita ng mukhaan. Eh, hindi yun ang pananampalataya. Nakuha niyo yung ibig sabihin. Kaya Matthew chapter 25 verse 41, kung magkakayo, sasabihin naman niya sa mga nasa kaliwa, magsilayo kayo sa akin, kayong mga sinumpa, at pa sa apoy na walang hanggan na inihanda sa diablo at sa kanyang mga anghel. Kaya yun ang totoo nun. Sabi nyo, bakit gumawa ang Diyos? Kung Diyos ay pag-ibig, ba't siya gumawa ng impyerno? Yan ang lagi sinasabi ng mga saksi. Yung mga masipang magkatok ng bahay-bahay. Hindi sila naniniwala dahil sa impyerno, dahil hindi naman sila naniniwala sa kaluluwa. Ang tao daw ay walang kaluluwa. Ito na daw tayo, ito na daw yung kaluluwa tinutukoy ng Bible. Ito na daw yun. Kaluluwang may buhay. Paano nangyari yun? Eh, ang sabi ng aklat ng Matthew chapter 10 verse 28, napakalinaw. Ano sabi? Ang katakutan ninyo ay yung nakapagbubulig sa impyerno ng katawan, kaluluwa, at espiritu. Kaya doon pala makikita mo na compose ang tao ng tatlo, soul, body, and spirit. Ang sabi doon, pumapatay ng katawan at pumapatay ng kaluluwa doon sa impyerno. Kaya magkaiba. Hindi sila kasi nagbabasa ng maayos, hindi nila inuunawa ang kanilang mga tinuturo. Ngayon, ang impyerno, ang sabi nito, ay para sa diablo at sa kanyang mga anghel. At para doon sa nagpapakademonyo. Yun ang totoo nun. Ang impyerno hindi para sa tao. Pero napupunta dyan ang tao dahil nagpapakademonyo. Dahil ayaw nila ang pagsunod sa ating Panginoon. Yun ang isang malaking katotohanan. Okay, sa aking pagtatapos, hindi ko nakita kung anong oras ako nag-umpisa. Pero palagay ko, wala pa naman ako sa oras. Kasi nagsisimula tayo 6. Natapos siguro yung kantaan 6:20. 6:58 pa lang dyan. Pero ito, alas 7 na sa akin. Ang tatlo, dito magtatapos. Ang impyerno ay hantungan ng mga hindi nakikita at walang kamatayang nilalang. Alam niyo, na ang impyerno ay hantungan ng mga taong o ng mga bagay na mga hindi nakikita at walang kamatayang nilalang. Kaya nga sabi ko, ang impyerno ay eternal. Dahil ang mga ibubulig doon ay mga eternal. Mga walang katapusan. Ang kaluluwa ay eternal. Ang kaluluwa ng tao. Ang kamatayan nila ay yung impyerno. Kaya ang mga naroon ay mga nilalang na walang kamatayan. Kaya lahat ng naroon ay wala ding kamatayan. Kaya ibig sabihin, wala na doong graduation, walang katapusan bagay, walang katapusang bagay ang mga naroon. Yan ang dapat natin maunawaan. Napanood ko ang sermon ni Pastor Renel Cordero. Ang paksa niya ay eternal hell. Nang nawala lang na yung D.
eternal hell. Una ko itong ginawa bago ko napanood yun. May nakita ko sa kanyang, pwede rin yung kasi pinanood ko, ang ganda rin ng kanyang naturo, ng kanyang mga sinabi. Ito yun yung panoorin yung The Potter's House. Mandaluyong Potter's House. Kahit ninyo yung lalabas yung doon, pipiliin nyo lang kung ano yung mga pangangaral doon. Dahil marami silang nangangaral doon. Napanood ko yung sermon ni Pastor Emil Cordero. Ang title nga, Eternal Hell. Nabanggit niya ng patutunan isa rin mga ngaral na nakarating sa isang kilalang bilangguan sa Africa. Isang malaki at state na bilangguan sa Africa. Ang sabi niya, nakakakilabot na lugar na hindi mo na naisip na manatili doon ng ilang oras kung ikaw ay malalagay doon. Ang paglalarawan niya, ito daw ay napakabago, napakarumi, madaming basura. At sa isang maliit na selda ay bumibilang ng 20 hanggang 30. Kaya dikit-dikit na sa pagtulog. Kaya nakakita mo daw ng kawalan ng pag-asa. Dikit-dikit mabaho. Talagang pag napapumasok ka doon, mawawalan ka na halos ng pag-asa. Yung bilangguan na yun. Parte daw ng Afrika. Kaya ang hinihintay na lang daw ng mga tao doon ay ang kamatayan. At ang kamatayan na iyon ang magbibigay ng buhay sa kanila na makatakas sa lugar na iyon. So, ayon doon sa pastor, ang nagbibigay daw sa kanila ng takot sa kamatayan ay hindi nila alam kung ano ang hinaharap nila, kung ano ang buhay nila pag sila naman namatay. Hindi nila alam kung ano ang kanilang patutungo, kung anong hinaharap nila pag sila namatay. Ang pag-asa na lang nila na makaalabas doon ay sila mamatay. Pero sabi ng mga ngaral, higit na mas mainam pa rin ang lugar na yaon kaysa sa impyerno. Dahil doon kahit pa paano nasisinagan ng araw, may butas. Nasisinagan sila ng araw. Doon kahit pa paano humingiti sila. Kahit sabi mo pang patong-patong na sila nung pag natutulog sila. Dikit-dikit daw talaga pag natutulog, dikit-dikit na. Kaya ang pangarap nila, sila'y mamatay para makaalis na sila sa lugar nila. Pero sa impyerno, hindi sila pwedeng makaalis doon. Hindi nila pwedeng naisin na mamatay dahil sila'y patay na. Ano yung ibig ko sabihin? Hindi na sila makakaalis doon. Sa bilangguan kasi, pag namatay ka, ayos na. Makakalabas ka na ron. Pero sa impyerno, kahit mamatay ka, hindi ka na mamamatay kasi talagang patay ka na. Kaya paano ka makakatakas sa lugar na yaon? Ito ang impyerno na sinasabi ng Bible na itinuturo ng salita ng ating Panginoon Diyos. Kaya dapat maunawaan natin. At sabi ko nga, ito ay elementary teaching. At dapat ito'y alam ng lahat ng mga Kristiyano. Amen? Dapat alam niya. Ito ang dapat natin maunawaan. Kaya nga katulad na sinabi ko, yun ang dahilan mo bakit si Kristo ay bumaba sa ibabaw ng lupa. Hindi na kailangan pa yung magkatotoo ng mga tao na sabi nga, pinangarap ko na nakaraang linggo, nakita ko ang impyerno. Ay, ang bago, pangilapot, may halimaw, meron. Yun ang sinasabi nila. Alam nyo, ngayon wala naunawaan, ang dahilan kung bakit sila ay gumawa ng gano'n, ang naging dahilan. Ang sa aking pagkaunawa doon, nilalason lang nila ang isip ng tao na ibig sabihin mo, pag napunta ka ng impyerno, pwede ka pa rin makaalis. Dahil sila'y nakaalis. Yun ang ibig sabihin mo. Ginagawa kasi ni Satanas ang lahat ng dahilan para sirain ang katotohanan ng Bible. Pero dapat natin maunawaan, walang graduation. Sabi ko nga, yung request ng lalaking mayaman, mayroon pa akong 5 kapatid, baka sila mapunta rito, kababain mo sila sa Lord. Hindi lang sinabi ng Panginoon, mayroon ng bumaba at nagsasabi sa inyo
na mayroong impyerno. Yun si Jesus. Kaya siya namatay sa ibabaw ng krus upang ang tao'y makakilala, ang tao'y maligtas. Kaya ang unang sinabi niya, bago siya ng unang pumasok siya sa ministry, ang kanyang unang sinabi, magagsisi kayo sapagkat malapit na ang kaharian ng Diyos. Amen? Yun agad ang sinabi niya. Matthew chapter 7 verse 21, yun ang sabi roon, hindi lahat ng taong tumatawag sa Panginoon maliligtas. Yung huling pangungusap doon, ang sabi doon, hindi ko kayo nakikilala. Yun yung binanggit dito. Na kayo'y mapapa sa impyerno na lugar na kalalagyan ng Diablo at ng kanyang mga anghel. Kaya very elementary teaching ang impyerno. Una, sinasabi na kaagad yan ng Panginoon ng una pa lang. Kaya dapat hindi natin ito dapat ma-miss. Dapat unang maunawaan natin ito katulad ng pangalawa kong pangangaral. Sabi ko nga, kung hindi ka sasampalataya kay Jesus, hindi ka sasampalataya sa impyerno. Dahil ang impyerno ang dahilan kung bakit nahayag ang ating Panginoon. Ayaw ng Panginoon na ang tao'y mapahama. Sabi ng Bible, chapter 3, verse 16. Gayon na lang ang pag-ibig ng Diyos sa buong sanlibutan. Ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sino man sa kanya'y sumampalataya huwag mapahama, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Si Kristo ang kasagutan sa impyerno. Amen? Ito dapat natin maunawaan. Hindi ka dapat mapunta roon, hindi dapat tayo mapunta doon. Yun ay lugar ng lahat ng mga bagay na eternal, walang graduation. Yun ay para sa mga hayop, para sa Diablo, at para sa mga tao sumunod kay Satanas. Yun ang dahilan kung bakit double time sa Satanas. Amen? Na talagang naano na siya. Dahil gusto niya lahat ng tao ay maisaran sa lugar na yan. Dahil dati itong nangungusap ako sa isang simple kayak na pangungusap, eternal hell. Amen. Na aking tinutukoy dito na lahat ng bagay sa impyerno ay walang hanggan. Lahat dito'y eternal. Ito'y hindi katang-isip ng tao. Ito'y gawa ng ating Panginoon. Ito'y pinagtitibay ng salita ng Diyos. Ito'y nakadepende sa salita ng ating Panginoon. Ang impyerno ay nakadepende sa salita ng Panginoon. Kaya wala nung habang, wala nung second chance, wala nung pangalawang pagkakataon, wala nung pangatlong pagkakataon, wala na nung pag-asa. Ang pag-asa ay narito. Amen. Hanggang tayo ay nabubuhay. Sumampalataya tayo sa ating Panginoon Jesus. Dahil lahat ito mayo. Awitan natin ang ating Panginoong Diyos. Itong panahon, awitan natin ang Panginoon. Praise the name of Jesus. Hallelujah. Luwalhati sa bawat
awitin ito, hindi mo pwedeng isugat ang iyong Diyos. Kaya dapat natin maunawaan, ang buhay ay isang beses lang ibinigay sa atin ng Panginoon. Ito dapat natin maunawaan. Paniwalaan mo, sampalatayanan mo ang ating Panginoon Diyos. Tulad ng aking sinabi, kung hindi mo sampalatayanan ng Panginoon, hindi mo rin sasampalatayanan ang impyerno. Kung hindi mo katatakutan ang Diyos, hindi mo rin katatakutan ang impyerno. Lagi ang magkatutulong. Kaya ito ang panahon na dapat tayo ay maging seryoso sa paglilingkod sa Panginoon. Ang impyerno ay lugar ng kapahirap. Lugar ng kawalan ng kapayapaan. Ito ang dapat natin maunawaan. At hindi nais ng Diyos na tayo makagkaroon. Kung sa kaldar, hindi tayo lumapit sa Panginoon. Hindi tayo ng iba yung kalakasan, nananampalataya, sa ating Panginoon kalakasan sa pagpapatulog. Salamat sa iyong kabutihan. Salamat sa iyong biyaya, O Diyos, na may likha ng langit at lupa. Praise the name of Jesus. Hallelujah, hallelujah. Salamat sa iyong kabutihan. Salamat sa iyong Yes, amen. Isang pa po yun. Salamat po, Panginoon. Salamat sa iyong biyaya o kapilan. Maraming salamat po. Kaya ang bagay na ginagawa mo kapilan mo sa aming buhay. Praise God. Hallelujah. Napakasarap ang maging secure ang iyong buhay. Kasarap ang maglingkod sa Panginoon. Sabi ko nga dito kahapon, masarap maglingkod sa Panginoon. Yes. Pandaraya ng kaaway ang sabihin boring ang maglingkod sa ating Panginoong Diyos. Alam nyo, nung mga karanasan ko nang ako hindi pa, kahit nung ako'y nakakakilala na sa Panginoon, hindi ko alam kung lahat kayo gano'n naranasan nyo. Malimit akong makaranas yung tinatawag na, anong tawag nga doon, nanimutan ko rin. Yung ibang salin doon, yung mababaw yung salitang binabangungo. Malimit akong gano'n. Yung sleep paralysis. Na minsan nga, talaga, actual nga, parang papipigit ko pa lang, nag-aagaw pa lang yung anto ko, pumipigit pa mga kung ano, kita ko pa yung paligid. Kita ko yung nanay ko na, ramdam ko na buhugas ng pinggan. Pero ramdam ko, merong isang nilalang, merong parang pumapasok sa bahay. Ramdam ko yung pag-akyat niya yung ng paa niya. At
At habang siya lumalapit sa akin, nagsisikip yung dibdib ko, hindi ako makahinga. Nung unbeliever ako, yun ang pangunahing problema ko lagi. Nakaranas ako ng ganun. Nararamdaman ko talaga may lumalapit sa akin. At minsan nakatungo pa siya sa akin, nakatawa siya. Ako naman hindi ako makagalaw. Kung ano yung gusto kong igalaw, hindi ko maigalaw. Sinabi ko, sisipa ko yung paa ko para makising ako. Hindi ako makagalaw. Hindi ko maigalaw. Kung sinabi kong sisigaw ako, parang naninigas yung panga ko. Kung ano may isipin kong ano, ganun. Alam nyo na makakilala ko sa Panginoon, nangyayari pa rin yun. Sino ba'y nagsabi sa akin na si Casey ka para na tinanong daw yata niya si Chais. Sinakal mo ba ako? Ikaw ba yun? Sino? Kahit po dito may evil spirit. Ang paniniwala nga nila dyan dito, meron daw dito. Meron daw sila nakikita rito yung nasabi nila dito. Nakaranas siya ng gano'n. Ako nakaranas din mo ng gano'n. Sinampal ako, paling yung mukha ko. Pero pastor na ako noon. Pero talaga mga demon niya, nagkalat, mga evil spirit. Meron yan. Kahit saan. Minsan may dumarating sa akin yung gano'n. Pero ang kabutihan ng ikaw yung naglilingkod sa Panginoon. Doon mo nakita yung sekreto, kaya napakasarap maglingkod sa Panginoon. Minsan pag may dumapasok sa akin, gano'n, nagsisimula na naman ako naninigas na naman. Kaya lang, ang isip ko, yung isip natin yun na hindi kaya may kontrol. Ang kukontrol ng kaaway, kaya nga marami binabangungot, marami namatay sa bangungot, si Rico yan. Kung kilala niyo ang artista si Rico yan, napakagwapo. Kamukha namin ni Gia, hindi joke lang. Joke lang yun. Alam niyo ang ginagawa ko? Pag dumaan na siya ng gano'n, nagsisikip yung aking ano, ang nilalagay ko lang sa isip ko, una ko, nire-review ko in Jesus' name. At tapos ang ginagawa ko, sinasabi ko sa kanya, wala kang magagawa sa akin. Ako'y anak ng Diyos. Una sinasabi ko talaga, kung pahintulutan ng Diyos na ako'y mamatay, hindi mo ako masasabi, pupunta ako sa Panginoon. Pag sinasabi ko yung ganun, bigla siyang nawawala. Bigla na naluluwag yung pakiramdam. Yun ang sekreto. Yun ang sekreto na ikaw ay secure, ikaw ay nakakilala sa Panginoon. Yun ang hindi alam ng mga na ibang nagtagas ng libutan na sabi lang nila huwag kang kakain ng marami pag sa gabi. Dahil kalimitan daw yun daw ginawa dahil at binabang mo. Hindi totoo yan. Nararanasan ng lahat ng tao yan. Kaya lang hindi sila nakakalusot sa ganun dahil hindi sila Kristiyano. Pero pag sinabi mo, wala kang magagawa sa akin, ako'y binayaran ng banal na dugo ni Jesus. Kung pahintulutan man ako ng Panginoon na ako'y mamatay, sa oras na ito, patungo ako sa piling ng Panginoon. Makita mo, bigla siya nawawala, bigla ako makakahinga. Papaling lang ako ng pagkakataon ng pagkakahiga, at diretso na yung tulog ko. Kaya wala na yung buwan, hindi katulad noon. Minsan nga, nakakaroon pa ng continuous. Bigla akong makakano, tapos papaling ako ng ganun na, papabuhay ko lang yung pwesto ko, mga isang po. Andun na naman. Unbeliever ako, ganun ang aking buhay. Kaya lang, salamat sa Panginoon, nakakilala ako sa Panginoon Diyos. Praise God. Maglingkod tayo sa Panginoon, huwag natin kalimutan ng ating Panginoon Diyos. God bless you po sa inyong lahat. Pagpalain po. Yes.